Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, una-una ho tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang lumikha dahil sa mga biyaya na kanyang pinagkakalupo sa atin na kung ating pong bibilangin, kailanman hindi natin kayang bilangin. Mismo ang tagapaglikha ang nagsabi sa banal na Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kung inyong bibilangin ang mga biyaya ng Allah, kailanman na hindi niyo kaya itong bilangin. Kaya sabi po ng mga skulat, kung titingnan po natin mismo sa ating sarili, mararamdaman po natin kung gaano karami ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula nang tayo'y nasa sinapupunan ng ating mga magulang, ah, tumagal tayo ng 8 buwan, mahigit, minsan pa 9 na buwan. Opo, pero pinangangalagan tayo doon ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa labas po tayo dito sa mundo. At wala ni isa sa atin na may dala kahit kapirasong bigas o kapirasong kahit isang patak na tubig, wala po. Walang-wala lahat. Pero dahil sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay paglabas natin mula sa sinapupunan ng ating mga magulang, mga nanay, nandyan na lahat nakahanda. Kasi yung mga magulang, bago nila isilang ang kanilang anak, pinaghahandaan po nila yan. Kung anong mga pangangailangan nila. Pagdating sa kasuotan, sabihin natin na yung mga gatas, lahat po yan pinaghahanda o inihanda ng ating pong mga magulang, yung may mga kaya, yung mga mayroon. Bukod naman sa walang-wala, siyempre wala tayong magawa, wala talaga. Opo. So hanggang na lumaki na tayo. So sa lahat ng mga biyaya ng Allah, ang pinaka nangunguna at walang uubra at walang hihigit na biyaya ay ang ating pong pagiging isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang naniniwala sa nag-isang tunay na Diyos. Bakit? Dahil kapag ang isang tao ay nasa kanyang iman, nasa kanyang tunay na paniniwala sa nag-isang tunay na Diyos, tiyak na siya ay magtatagumpay dito sa mundo, higit sa lahat sa kabilang buhay. At ganun din kapag ang isang tao ay kahit na nasa kanyang lahat, isang bilyonaryo, lahat mayroon sa kanya. Pero dahil wala siyang iman, wala siyang paniniwala sa tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang inihintay po lamang ay ang kanyang kamatayan. Kumbaga, dahil sa oras na si bayo ng buhay, magsisimula na yung kaparusahan para sa kanya. Yung bang sabihin po natin na siya'y susunugin sa apoy ng impyerno, totoo po yun. Dahil sa mga taong hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya ginagawa mga pinagutos ng Allah, pagdating sa kabilang buhay ay tiyak na paparusahan ng Allah at susunugin po sa kabilang buhay. Okay, hindi natin po paabayan. Bali ngayon po ay nasa po tayo, alhamdulillah, lesson 2. No? Bali nakaraan po, natapos po natin yung lesson 1. Bali Arabic alphabet. Arabic alphabet. Lesson 1 tapos po natin. Pansinin niyo po mula sa lesson 1 hanggang lesson 10 po yan, lagi po yan nauulit yung Arabic alphabet. Kaso lang, tuwing na ibabalik natin yung Arabic alphabet, pero may iba pa rin, kumbaga, paliwanag. Opo. So lumalabas doon na kung hindi mo makuha sa una yung Arabic alphabet, baka doon mo makuha sa pangalawa, sa lesson 2. Kung hindi mo makuha sa lesson 2, baka doon makuha sa pangatlo, di ba po? So ibig sabihin, nauulit po yan. Kaya sa mga unang, halimbawa, natutunan niya yung Arabic alphabet sa unang lesson, tuwing tayo lumilipat sa bawat lesson, lalong nagiging madali sa kanya. Kasi nakaka-review po siya, parang nagbabalik aral po siya, di ba? Okay. Ngayon, para sa po, kasi may mga bagong pasok po sa atin na hindi po sila nakaraan, pero ngayon nandiyan na po sila. Tingnan ko muna yung attendance natin na nakaraan. Okay.
Ayan, ito po. Nandito na yung mga pangalan pala. Okay. So mag-attendance po tayo pag natapos yung pag-aaralan, inshallah. I-check natin po yung mga pangalan. Okay. Lesson, ano po? Okay, lesson 2 po tayo, ha? Ang ating lesson po 2 ay patungkol po sa tinatawag na, basahin natin mo ito yan. Khairukum man ta'lamal Qur'ana wa 'allama. Pinakamainam sa inyo ay yung pinag-aaralan niyang Quran at ito ay kanyang tinuturo. So, ibig sabihin, kung nais po natin mapabilang sa pinakamainam, pag-aaralan po natin ang Quran sa mangunguna sa pagbabasa ng Arabic. Kasi pag natuto tayo magbasa ng Arabic, siyempre makakabasa po tayo ng Quran. Kaya pag-aaralan po natin ang Quran at ituturo po natin kung matutunan po natin. Ibig sabihin, hindi po mainam, yaong pinagkalooban ng Allah ng kaalaman sa Quran. Natuto sila sa Quran. Natuto sila magbasa ng Quran pero hindi nila itinuturo. Di ba mayroong mga ganun? Na mga tao na pinagkalooban ng kaalaman sa Quran pero hindi nila itinuturo sa mga taong nararapat na turuan po nila. Maraming mga natuto pero hindi po nagtuturo. Okay, so ibig sabihin, para maging pinakamainam po tayo, kailangan matutunan ng Quran tapos itinuturo po natin. Okay, katulad po ngayon ating ginagawa. Kahit konti pong ating nalalaman at ito ay ating ibinabahagi po. Okay? Lesson 2 po natin. Anong lesson 2 natin po? Nakaraan, Arabic alphabet, yung alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zay, sin, shin, sad, dod, ta, za, ain, ghain, fa, qa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamza, ya. Ito yung Arabic alphabet. Sa mga nakasaulo, alhamdulillah, ibig sabihin, natutunan niya yung unang step po natin na lesson. Okay, ngayon ang lesson po natin ay tinatawag na al-harakat. Pag sinabi al-harakat, wikang Arabic, ito yung mga vowels ang tinutukoy. Mga vowels. Okay. Ang vowels po, sabi po ng mga ibang scholar, ay nahati sa dalawa. Hati sa dalawa. Pero yung unang hati doon, ang ating pong pag-uusapan. Yung pangalawang hati niya, sa susunod po. Okay? Okay, tinatawag na may 6 na vowels sa Arabic, pero ito inahati sa dalawa. Okay? Meron tayong tinatawag na short vowel. Pag sinabi na short vowel, ito yung walang mad, no? Hindi na pinapahaba. Kung baga, pag binabasa ito, mabilis kaya short vowel. O mamaya, makukuha po natin, inshallah, ipapaliwanag natin. Pangalawa, tinatawag na long vowels. Pag sinabi na long vowels, ito'y humihinto tayo na pinapahaba. Okay, katulad po ngayon, magbibigay ng halimbawa. Okay, katulad po yan. Isang katawagan po sa tinatawag na vowels ay patha. Yan. Isang vowel ng katawagan po sa kanay patha. Patha. Kumbaga sa translate sa English ay yan ay tumutukoy sa letter A. Yan, letter A, nandiyan na yung A. Opo. Pero sa Arabic, yung guhit po, tingnan natin yung guhit, di ba? Ito yung guhit, di ba? Para sa taas. Yan ang patha. Yan ang tinutukoy na patha. Na, ang katumbas po ay ito A. Opo, yan, patha. Pangalawang vowel po ay tinatawag na kasra. Kasra. Ang guhit niya po ay dito sa baba. Teka muna para makita. Saan ba yung... Oh, hindi makikita. Bigyan natin ng ano para makita. Ayan. Ayan, ito. Okay. Ang kasra ay tinutukoy niya po na letter o vowel ay I at saka I. I at saka yung I at saka I. Yan. Sa baba makikita yung guhit. Ayan, guhit. Sa taas ang patha. Kasra. Pangatlong vowel ay tinatawag na dhamma. Dhamma. Yan, dhamma. Ang dhamma ay parang katulad po ng 9. Yan, yun ang letra 9. Opo, 9 na mali. Yan. Bali, sabi nga po nila ay letrang O at saka U.
Yan, lahat nila po yan nagagamit. Minsan O, minsan ginagamit nila yung U. Okay. Patha, kasra, dhamma. Patha, kasra, dhamma. Ito yung tatlong vowels na sinasabi na kung saan na makikita po natin yan sa unahan, makikita po natin yan sa gitna, makikita po natin yan sa dulo. Mayroon pang apat na tinatawag na as-sukun. Pero hindi pa tayo dumating doon na sukun. Bawal din yung sukun pero iniwalay po nila yon kasi para mas maganda at para madali maunawaan po. Ang sukun hindi po ito matatagpuan sa unahan kaya kaiba-iba po sa tatlo na ito. Hindi katulad itong tatlo, patha, kasra, dhamma ay makikita natin maaari sa unahan, sa gitna o sa dulo. Okay. Ang mga ito ay tinatawag na mga short vowel po yan. Mga short vowel yan. Ibig sabihin, mabilis. A, E, O. Mabilis. Walang tinatawag na prolong. Okay. Ang long vowels po na tinutukoy, mad-alif. Yan, katulad po yan, mad-alif. Diba? Okay. Pangalawa, tinatawag na mad-iya. Mad-iya. Yan. Pangatlo ay mad-wow. Bali, itong long vowels po, long vowels, ay tatlo lamang po yan na makikita po natin yan sa mga alimbawa mga letra na kung saan na kung alimbawa patha tapos may mad alif tapos yung may bawil na kasra tapos may mad na ya, ito po siya, di ba? Tapos may letra na may bawil na dhamma, ito po siya, madwaw. So mayroon kang makikita nakasunod na madwaw. Okay. Bali itong tatlo, ito yung tinutukoy nila short vowel. Itong tatlo rin, alif, ya, waw ng mga mad, ang tinutukoy po rito ay tinatawag nila na long vowels. Ngayon, dito po tayo muna sa short vowel. Kung basahin, mabilis. Diba? Itong tatlong long vowels, kapag yan ay nakita natin sa mga litra na nasa, alimbawa, sa dulo o sa gitna, ibig sabihin yan ay magkakaroon tayo ng prolong. Ibig sabihin yung hinto tayo, 1 segundo, 2 segundo bago tayo magpatuloy sa pagbabasa. Okay. Bago yan, dito tayo muna sa short vowel kasi ito special sa mga baguhan na hindi pa marunong magbasa. Alam ko po may mga bisita po tayo na sila yung mga advanced na marunong na. Jazakumullah khairan. Pagpalinawa kayo ni Allah dahil siyempre ginagamit yung inyong oras sa landas ng Allah. Okay, short vowel muna tayo ha. Yan. Yan ang halimbawa. Okay. Litrang sin. Yan ang sin, di ba? Sin. Tapos ang haraka, ang bawil ay patha. Ito siya, di ba? Patha. Okay. Madali basahin kasi may translate na sa, di ba? Sa. So pag binasa po natin yan sa, tama kasi mabilis sa. Sa. Mali kung halimbawa sa, yun, mali kasi magiging long vowel. Pero kapag binasa po natin sa, mabilis, ayan, tama pa rin. Yan ang tama. Pangalawang halimbawa, yung mim, litrang mim. Mim, tapos may kasra sa baba. Ito yung translate niya, mi. Pag binasa mo yan, mi, tama. Pag binasa mo, mi, ibig sabihin, mayroong prolong, may mad. Mali. Opo, mali yun. Kaya dapat mi, mabilis. Okay? Next na halimbawa, litrang nun. Ang nun, may bawel na dhamma. Okay, nandyan na yung translate niya, no. Okay. So, ibig sabihin, mayroon tayong sample na patha, mayroon tayong halimbawa na kasra, mayroon tayong halimbawa na dhamma. Kaya pag binasa po natin yan, samino. Samino. Mabilis pag binasa yan, samino, hindi ka hinto sa, hindi ka hinto sa mi, hindi ka hinto sa no. Kasi yan ang tinutukoy nila na short vowel. Wala kang nakita na mad alif, wala kang nakitang madya, wala kang nakitang madwaw. Kaya, pag binasa po natin yan,
Samino. Mabilis. Samino. Okay. Sa kabila na naman, para mabigyan natin lahat ng halimbawa bago tayo magpatuloy. Okay. Ayan. Parehas sila. Di ba? Sin. Tapos, nagdagdag po tayo ng alif. Ayan. Nagdagdag po tayo ng alif. Itong alif po, ito yung tinutukoy na mad alif. Walang bawel. No, walang bawel. Ang may bawel lamang po ay itong litrang sin. Dahil naglagay tayo ng alif, dahil ito ay marami tayong matatagpuan kapag natuto tayong magbasa sa Quran o sa mga hadith na talagang may mga litra na may kasunod na mad alif, may kasunod na madya, at mayroong kasunod na waw. Okay. Ngayon, dahil po pinasukan siya ni alif na mad, no? Mad alif yan. Walang bawel lang, mad alif. Ang tawag rito kapag walang mad, walang bawel ay mad alif. Pag nakita po natin ya na walang bawel, mad ya. Pag nakita po natin litrang waw na walang bawel, ibig sabihin mad waw. Okay. Yan. Pag binasa po natin yan, magkaiba po sila at saka sa sin. Ito, sa. Mabilis. Ito, hindi. Sa 2 segundo, 1 segundo, tama pa rin. Sa. Wag basin sa. Kasi ito yung ang sa short vowel. Ang may vowel na long vowel ay sa. Okay. Next. Yung meme. Ang meme, naglagay tayo ng madya. Di ba? Kaya, 1 segundo, 2 segundo, tayo hinto, tama pa rin. Mi, yan. Mi. Pag binasa mo yan, mi, mali. Kasi may long vowel. Kaya, dapat, mi. Yan. Pag, ano po yan? Okay. Next. Okay, litrang nun. Dahil may vowel, yung nun, kaya no. Yung waw, walang vowel, kaya madwaw ang tawag po dyan. Madwaw. Kaya pag binasa natin yan, no. 2 segundo, 1 segundo, tama pa rin yan. Kaya kung babasahin natin po yan, sa, mi, no. Sa, mi, no. Hindi katulad sa kabila, samantala sa kabila, samino. Samino. Dahil ito ay tinatawag na short vowel at ito tinutukoy na long vowel. 3 lamang litra na binigyan po natin ng halimbawa. 3 litra po lamang yan. Litrang sin, litrang mim, litrang nun. Pero lahat ng mga litra ay pwede natin yan magamit at pwede natin matagpuan po yung tinatawag na alif, ya, wow. Ibig sabihin mad alif, madya, mad wow. Walang vowel. Kaya ang ibig sabihin nun ay long vowel. Sure, long vowel po yan. Okay. Ngayon, lilipat po tayo sa mga pagbabasa na may mga ano po vowel. Itong 3 long vowels po, siguro sa next na lesson po yan. At least nabigyan natin ng halimbawa, pero pupukus muna tayo sa short vowel. Pag short vowel, wala pong long vowel, walang prolong, walang 1 segundo, walang 2 segundo kapag binasa dahil po ay short vowel. Okay, ngayon lilipat po tayo. Katulad po yan. Letrang alif. Ayan. Okay. Kasi may patha. Yan ang translate po niya. Bibigyan natin muna ng mga translate. Opo. B. Yan, B. 2. 2. Dalawa ang klase ang 2. 2 na maftuh. Tinatawag nila na maftuh, nakabuka. Pangalawa, marbuta, taul marbuta. Ibig sabihin, bilog na ta. Kaya lahat pa rin yan ta. Nakabuka o bilog. Ta pa rin ang pagbigkas po dyan. Okay? Yan, 2. Okay, dahil po ay walang mga long vowel po dyan, wala tayong nakitang alif na walang vowel. Kasi alif yan, pero may vowel. Wala tayong nakitang ya. Wala tayong nakitang wow. Kaya walang ano po dyan, puro yan short vowel. Kapag binasa po natin yan, abitu. Abitu. Okay? Kumbaga, alif bata, nandyan na yung sinasabi po natin na bumabalik pa rin tayo sa Arabic alphabet. Kaso lang iba yung paliwanag. Bumabalik pero iba yung paliwanag kasi ginagamit natin
para po mas madali at maging malinaw sa atin. Okay, next. Litrang tha, patha. Okay? Kaya tha, litrang jim, kasra. Yan ang translate. G. Litrang ha, may dhamma. Kaya naging hu. Nandiyan ang translate. Okay. Pag binasa po natin yan, tha, ji, ho. Tha, ji, ho. Tha, ji, ho. Mabilis. Tha, ji, ho. Okay. Pansinin niyo po yung gym, di ba? Gym. Di ba sa original na Arabic alphabet, gym po yan, gym. Pero then nalagyan ng vowel kaya nagiging G. Di ba? Naging G. Kapag nilagyan po yan ng patha, nagiging ja. Kapag nilagyan ng dhamma, na vowel, nagiging ju. Depende po yan. Kaya kailangan makabisado po natin yung tatlong vowels na short vowel na tinutukoy po ay patha, kasra, dhamma. Dahil yan po lamang makikita natin sa mga litra bukod sa sukun. May tatlo kasi yung sukun minsan hindi mo makikita na may sukun doon kasi minsan hindi nila nilalagay. Pero yung patha na vowels, yung kasra na vowel, yung dhamma na vowel, makikita po natin yan sa bawat litra. Okay? Malinaw po yan, okay? Ngayon, ang ibinibigay natin po na halimbawa ay puro patha, kasra, dhamma. Halimbawa, A, B, to. Alif, nawala na yung alif. Bakit? Dahil nalagyan ng patha, kaya nagiging A. Diba? Nawala na yung alif kasi nalagyan ng patha na bawel kaya naging A. B, to. Kaya depende po sa bawel na nakalagay sa bawat letra, yun po ang titingnan ng mambabasa. Okay? At sa G, ho. Next, litrang kha, patha, kaya kha. Litrang dal, ang bawel ay kasra kaya naging D. Litrang dal, yung dal ay litrang bawel na dhamma kaya naging du. Pag binasa natin yan, kha, di, du. Kha, di, du. Kha, di, kha, di, du. Yan. Next, litrang ra, patha. Litrang zay, kasra. Litrang sin, dhamma. Pag binasa po natin yan, ra, zi, su. Ra, zi, su. Ra, zi, su. Yan. Litrang shin, patha. Binabasa natin yung anong nakalagay na bawel para maisaulo natin ng mahigi. Litrang shin, patha, ang bawel. Litrang sad, kasra ang bawel. Litrang dod, dhamma, dhamma ang bawel. Kaya pag binasa po natin yan, sha, si, du. Sha, si, du. Yan. Sha, si, du. Okay, next. Litrang pa, patha. Litrang dha, kasra. Litrang ain, dhamma. Kaya pag binasa po natin yan, pa, zi, o. Pa, zi, o. Ta, zi, o. Yan. Okay, litrang ga, gain, patha. Litrang fa, kasra. Okay, litrang qaf, dhamma. Kaya kapag binasa po natin yan, ga, fi, o. Ghafiqu. Ghafiqu. Inulit natin po kasi kung tutusin, nandyan na yung translate po niya, nababasa natin kaagad. Pero, katulad po ng nabanggit sa mga nakaraan, yung mga translate na yan, mayroon po dyan na talagang translate na hindi tugma. Dahil walang mahahanap na litra na sa English na katulad mismo yung Arabic po niya. Kung ano yung pinakamalapit, yun ang kinuha ng mga nagbigay ng translate. Opo, kaya makukuha po natin yung tamang pagbigkas sa sa nagtuturo o di kaya kung paano bigkasin ng nagtuturo, yun po doon natin yan makukuha. Pag binabasyan po natin yung mga litra mismo, tiyak na mayroon tayong pagkakamali dahil hindi lahat ng mga litra sa Arabic ay matutumbasan o mabibigyan ng kompleto o tama
sa pagbikas po. Hindi po yan mga, mayroon dyan na mga ibang letra na hindi mabigyan ng tama po. Okay. Letrang kaf, fatha. Letrang lam, kasra. Letrang mim, dhamma. Pag binasa po natin yan, kalimu. 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 Okay, letrang nun, fatha. Letrang waw, kasra. Letrang ha, dhamma. Okay, pag binasa po natin yan, nawihu. 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 Yan. Okay, next, letrang ya. Patha. Letrang ya, patha. Dalawa yung patha, dalawa yung ya na tinutukoy, ya na may mga tuldok, dalawa sa baba ang tuldok, at mayroong ya na walang tuldok. Yan. Ya, ya. Tuldok, may tuldok, may walang tuldok. Pero yung anyo, itsura ay ya pa rin. Kaya ya, ya, yan, dalawang ya. Next, ito yung hamza. Hamza, pero ang bawel ay kasra. Kaya nagiging e, di ba? Yan, dalawa yung e rin. E na mismo yung hamza, nakahiwalay po yan, kaya e yan. Katulad ng alif, nalagyan ng vowels, kaya nawala yung alif. Yan, katulad ng hamza, nalagyan ng kasra, nagiging e. Di ba? Tapos, mayroon ding e rin na hamza, kapag nakita po natin na siya ay nasa ibabaw ng ya. Di ba? Tingnan mo, pares yan, ya. Pares sila, walang tuldog na ya, di ba? Ang pagkakaiba po nila, itong yari ito, mayroong nakita na hamza sa ibabaw, kaya nagiging A. Kaya pag binasa po natin yan, A, pares po yan. Ha? Bakit natin ito binasa na A? Dahil nandun na yung maliit na hamza. Kahit na ya, ito na nakikita, pero hamza pa rin ang lumalabas pag binikas siya. Kaya, A. Yan ang pares sila. Okay? Next, yung wow. Nandito yung wow, di ba? Wow. Kaso lang, may hamza sa ibabaw, kaya nagiging O pa rin yan. O. Di ba? Naging O pa rin yan. Ayan, pares sila. Hamza sa ibabaw ng wow at saka hamza sa ibabaw ng alif, pares pa rin yan. Pag binasa po natin yan, dahil mga dhammalat, kaya nagiging O, O. Di ba? Ayan ang translate po niya. Okay. Bali, yan po ang mga translate ng ating, kumbaga, mga bawat litra na mayroon pong bawel na tinutukoy po natin ay short vowel. Pabilisan, mabilisan. Abitu, mabilis. Abitu, sajihu, khadidu, razisu, shasidu, tadi'u, ghafiqu, kalimu, nawihu, ya'iu. Yan. Pag-screenshot, tapos yan din ang magiging assignment ninyo sa susunod. Opo. Pero, dalawang ginagawa nating assignment. Ito may mga translate. At yung ding mga walang translate, isusulat pa rin natin yan kasi para masanay po tayo sa pagsusulat ng Arabic po. Okay. Ngayon po, magbibigay, ano tayo, susubok tayo sa walang mga translate. Okay? Tandaan niyo po yan. Tandaan niyo po yan. Kasi mayroon tayong babasahin na walang mga translate. Susubukan natin yung ating mga kapatid kung sino po ang mabilis magsalita. Kasi mayroon akong nakita ng mga sister at mayroon ding mga kapatid natin na mga lalaki. Bali, wag kayo muna sumama yung mga kapatid natin ng mga kalalakihan. Makinig po muna kayo. Dito tayo muna sa mga sister. Papakinggan natin po sila kung sino po sa kanila na natatandaan po nila itong ating pong itinuturo. Magpo-proceed po tayo ng mga letra na may vowels, tapos babasahin po kung sino po ang mangunguna na unang nakakabasa, siya pa rin ang may points. Okay, sino ba ito? Ayan. Attendean ko muna para masigurado. Ayan, tatanggalin ko yan, okay?
practice tayo. Yan ang exercise. Halimbawa, magbibigay ako ng halimbawa. Kung ano ang lumabas po dyan, yun ang babasahin po natin, okay? Halimbawa po yan. Ayan, di ba? Pag binasahin, Amina. Ayan, Amina. Oh, nakita ko agad Amina. Mayroon ding pangalan dyan na Amina. Okay. Tapos may susunod po dyan, ha? Na mga letra na tigtatatlo po. Tapos kung sinong muna magbasa, siya yung may points kagad. Teka muna, may bago. Tingnan ko, may bago yata. Amina. Ayan. Amina. Tapos, Yasma. May mga bago yata. Tingnan ko. Sino ito yung si Charity, meron siya. Check natin. 27 ngayon, di ba? 27. Charity. Sino pa? Si Big. Tingnan si Big. Ano pong pangalan nila sa Islam? Si Vicky Panod? Vicky? Yung inano ko sa iyo, Brother Fatima, pero ayaw ng amo. Okay. Okay, next, tingnan natin si Mariam. Nandito si Mariam. Itong Mariam po rito, ito yung si Marlene. Itong maliwan. Opo, Okay. opo, Ustad. Si Amina Tabura, ito siya, no? Mera Tabura. Okay, si Jinky. Si Jalil, mayroon Jalil. Aloy. Ayan. Nandiyan pa yung magaling magbasa na si Sister Asma. Okay, si Yusuf. Si Yusuf din yan. Mga magagaling din yan magbasa. Okay. Maganda po kayo. Sige po. Magunan po tayo. Para ito yung pagsasanay po natin inshallah sa pagbabasa ng may mga letra. Sigurado yung mga naisaulo niya yung Arabic alphabet, baka mabasa natin to inshallah. Kasi minsan kapag naisaulo natin yung Arabic alphabet, sumasasabi natin kaagad. Di ba? At siyempre, tatlo lamang bawil natin pong isasaulo. Patha, kasra, dhamma. Katulad po yan. Ha, si, na. Patha, kasra, yung noon ay naging patha pa rin. Parang dalawa po yan. Pero mga iba dyan, mayroong dhamma po. Okay? Okay, bismillah. Kung sino pong unang mababasa niya, basa niya kagad at lakasan niya para marinig natin. Okay? Mga babae muna, wag mo sumalim na yung mga kapatid natin na mga lalaki. Kasi yung mga kalalakihan, mayroon kaming pag-aaral na face-to-face every Friday sa Islamic Center. Doon sila pumupunta. Yung mga iba dyan, magaling na magbasa. Kumbaga, listener sila. Okay. Final, bismillah. Pag-ibasa po yan. Balisa. Lakasan po. Balisa. Okay. Sinong makapagbasa ng tama? Basa po, basa. Baliga. Pag-iulit. Baliga. Sino po makapagbasa? Yeah. Mariam po. Si Mariam, Baliga. Mashallah, si Mariam. Okay, Baliga. Next, Baliga. Yan, tama. Tama, Taraka. Tama po, Taraka. Ayan. Taraka. Next. Tamino. Next. Jamaga. Pag-iulit. Jamaga. Hindi. Pag-iulit. Jamaga. Hamaga.
Sino makakapagbasa? Ja, Jamaga. ja, Jamaga. hindi, Jamiga. Go. hindi pa rin. Ja, ma, Jamaga. Ga. ito Gay. yung Gay. ga, Gay. yan ay, Jamaga. ja, ma, Jama. ja, ma, Jama. yan. Ang ga, Jamaa. yung may tuldok, ito walang tuldok, kaya Kasi ja, yan, ma. Yan, ja, ja, ma. Jamaa. Ito Aya. yan, ay. Jamaa. Ain. Okay, walang naka. Tama, next. Jamaa. Jasuna. Mali. Hasuna. Hasuna, tama. Hasuna. Hasuna. Ito nga mina, ito po si Dabura. Hindi. Sara. Si Zahra, tama. Si Zahra. Okay, so, nagkamali pala tayo. Si Zahra. Zahra, excuse me. Tama din. Zahra. Yan. Okay. Next. Kabaru. Tama. Khabaru. Tama. Khabaru. Khabaru. Next. Rakala. Dakhala. Next. Next. Sakisa. Mali. Zalisa. Zalisa. Mali pa rin. Dalisa. Dakiya. Dakiya. Litrang dal, litrang kaf, litrang Kaf. dakiya. Okay, wala pong naka. Tama. Dakiya. Next. Dakula. Hindi. Rakula. Pakiulit. Rajula. Tama. Rajula. Tama. Rajula. Next. Dulafa. Tama. Zulafa. Mashallah. Zulafa. Tama. Litrang. Next. Saminu. Samino. Next. Tama. Mashallah. Sakura. Mashallah. Shakura. Tama. Next. Sadaka. Mashallah. Sadaka. Sadaka. Tama. Sadaka. Next. Daminu. Damino. Tama. Next. Tado. Hindi. Pakiulit. Tadopa. Yan. Tama. Parufa. Parufa. Next. Talimu. Dalimu. Dalimu. Yan. Nakano. Si Mariam. Dalimu. Tama. Dalimu. Next. Okay. Next. Amisa. Hindi. Ain. Ulit. Amisa. Pakiulit. Amisa. Anong letra yung dulo? Sa. Litrang? Amiya. 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 Litrang Amiya. Amiya. Okay, litrang Amiya. Next. Amiya.
Ga, Gafara. Mashallah, gafara. Tama. Next. Ang galing. Kara, Pakiulit. Karaka, Pakiulit. Faraka, Paraka. Parika. Parika, Parika, Parika. 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 Next. Nagalilito. Kubila, Mashallah. Kubila. Next. Kasura, Mashallah. Next. Lainu, Mashallah. Laino. Tama. Next. Mitalu, Mashallah. Mithalo. Next. Nusara, Pakiulit. Nasara, Nasara, Nasara. Next. Wokila, Pakiulit. Wokila, Pakiulit po. Wakila, Yan. Wakila. 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 Okay. Next. Nakalilito. Yaraba. Mashallah. Haraba, Haraba. Next. Haraba. Okay. Last. Samira. Samura. Shash, shash, Yasura, Tama. Yasura. Okay. Dito po nagtatapos sa ating pong exercise sa pagbabasa ng may mga bawel at tagtatatlong mga litra. So, alam ko po yung mga iba dyan na parang nahihiya magsalita. Ganito na lang po gagawin natin sa susunod. Kailangan na magsasalita pa rin tayo para masanay po ang ating pong dila sa pagbibigas ng Arabic. Sabi ko po sa inyo, kapag natutunan po natin ng Arabic kaagad, bawat lesson po natin, madali sa atin po yan. Kasi parang naulit po yung Arabic alphabet, kaso lang, mayroon ding mga kunting kumbaga nababago kumbaga sa pagpapaliwanag. Kung papansinin niyo po yan, tatlo lamang ating bawel, patha, kasra, dhamma. Pinagbabalik-baliktad po natin, minsan nauna yung dhamma, minsan nauna yung kasra, minsan nauna yung patha, di ba? Kaya kapag naisaulo po natin yung patha, kasra, dhamma ng mga bawel, madali po yan. Opo. Okay. Bali sa susunod po, ang ating pong magiging lesson ay lesson 3 patungkol po sa tinatawag na mga long vowels. Long vowel. So bumabalik pa rin tayo. Pag screenshot po ito, screenshot. Tapos ito yung assignment po ninyo, isusulat po niyo at isesend po sa group natin inshallah para makita po natin na tayo gumagawa ng assignment po natin. Sabi ko po sa inyo, marami tayong kumbaga na para matuto kagad sa social media, nandiyan na sa YouTube, nandiyan na sa Facebook, ng mga scholar na nagpo-post ng mga video na mga maikli mula lesson 1 hanggang sa mahaba po ng mga lesson. Opo. Pero tayo mga baguhan, doon pa rin tayo sa mga basic muna. Katulad pong sa akin po, yung sa YouTube na may lesson 1 hanggang 10, mga maikli, para po makatulong sa mga baguhan para balik-aral po nila. Kaya pagdating dito natin po i-implement po. Mayroon akong natitira ilang minuto po sa mga gustong magtanong. Opo, pwede rin magtanong patungkol sa ating kumbaga pinag-aaralan or bukod dito, wala pong problema. Sa may mga katanungan po, inshallah, bibigyan natin ng ano. Pasensya na muna yung mga kalalakihan, hindi natin sila bibigyan ng oras na magbasa kasi meron silang special every Friday sa aming Islamic Center. Opo, actual mismo yung kasi face-to-face po yun. Bali, ito ay special para sa mga sister po natin. Kung matuto tayong magbasa, wala po problema. Meron tayong Tuesday at saka meron tayong Wednesday na para sa pagbabasa. Tinatawag na tashiho at tilawa.
pagtutuwid sa pagbabasa ng Quran. Kahit na mabagal po tayo magbasa, at least marunong tayo magbasa. Alam natin kung anong mga letra na binabasa kahit mabagal po yan. So yun, pwede po yung mga kalalakihan o po magbasa at pwede rin yung mga kababayan na magbasa dahil pang kalahatan po yun. Kasi pagbabasa po ng Quran po yan. Sa may katanungan po, pwede kayong magtanong inshallah. Sino po yung mga hindi nakapag-attendance? Sige, attendance. Okay, Mariam. Si Yusuf. Tingnan natin. Okay, nandyan na si Kaloy. Nandyan na si Charity. Nandyan na pa si Jalil. Okay. Maraming salamat po sa mga umati na mga kalalakihan, sa mga brothers po natin dahil siyempre gusto nila rin magkaroon ng gantimpala at biyaya at balik-aral din. Gusto nila magbalik-aral kasi alam po natin na sila nag-aaral every Friday. So sa next po, ang ating magiging lesson ay lesson 3 patungkol po sa long vowels. So long vowel po, inshallah, isisend po natin kapag meron tayong time inshallah doon sa lesson 3 po. Pero i-screenshot nyo po ito para gumawa kayo ng assignment, ha? Para nalalaman po natin na kayo gumagawa. Kasi dalawa po yan. Dapat matuto tayo magsulat, matuto tayo magbasa. Di ba maganda? Marunong kang magsulat, marunong kang magbasa. Kaysa marunong tayo magbasa, pero hindi tayo natuto magsulat. Madali po pag-aaralan ang pagsusulat ng Arabic po. Okay, kung wala pong katanungan, siguro po dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. Inshallah po next Monday na naman, pero bukas sa pagbabasa ng Quran, pero hindi namin kayo hadlangan, nakabukas pa rin para sa inyo kung gusto niyo makinig sa mga kapatid na nagbabasa para kahit pa paano meron kayong mapupulot na aral doon. Advance po, yun ang maganda rin kasi pagbabasa na magkakadikit-dikit. Kaya sabi ko po sa inyo, bago matapos ang lesson 10, mapag-aralan po natin ng magkakadikit-dikit. Kaya ibig sabihin, kung matutunan lahat natin ng mga lesson, siguro hindi pa matatapos ang lesson 10, marunong na tayo magbasa. Inshallah, ng Quran sa magkakadikit pa yung mga litra, wala pong problema. Okay po, nulit po namin, maraming salamat po sa inyo dahil nandiyan po kayo. Kung wala po kayo dyan, wala po tayong makakausap at wala po tayong matuturuan. Naway tanggapin po ng Allah ang ating oras na ibinibigay para sa Kanya at mapabilang po tayo sa mga taong magkakamit ng kapatawaran at kaluhuran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, iniling natin palagi sa Allah na madali tayo matuto sa mga itinuturo po sa atin. Kasi si Allah pa rin ang nagbibigay ng pahintulot kung paano tayo matuto. Walang ibang magbibigay ng kaalaman maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, iniling natin sa Allah na hindi po ito panghuli, ito'y panimula at tuloy-tuloy na tayo nagsasama-sama sa ating pong mga programa na kung saan patungkol po sa pananampalatayang Islam. Di bale po kung meron tayong maisip na katanungan na bago, pwede nyo isip kaagad sa ating group para naman na lahat po tayo group para kung alam po natin, sasagutin natin po inshallah. Okay, ganito po lamang. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. So, pwede tayo magpahinga inshallah. Jazakumullah khairan.